Hello guys! Welcome back to my vlog, and kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe lately, at kung hindi pa, mag-subscribe ka na. Dito sa channel na to, pinag-uusapan natin yung mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng Canada, dun sa mga recent update at dun sa mga real talk ng mga bawat Pilipino na nagtatrabaho dito sa malamig na bansa na ito. Okay? So ngayon, may pag-uusapan tayo. Ito ay isang liham or ito ay isang letter. Liham. Letter na nanggaling sa ating masugid na tagapanood at isa siyang nanay. Isa siyang nanay. Okay? So, panoorin hanggang dulo. Wag alis. So this is the letter. Hello po. Isa po akong ina. May baby po ako. Minsan po naiisip ko, pag ba hindi ako pumapasok, kumikita ng pera, hindi na ba ako nakakatulong sa bahay? Or sa buhay? Ginagampanan ko naman ang pagiging ina sa loob ng bahay. Pero minsan, parang hindi pa rin sapat. Ito lang po ba talaga ang kaya ko sa ngayon? Ayun. Ayan ang letter niya. So grabe no, ang bigat ng tanong niya. May mga housewives dito sa Canada na nag-aalaga ng kani-kanilang mga anak or minsan isang anak lang sa bahay at tinutulungan yung kanilang anak para mapalaki sila ng maayos. At yung mga padre de pamilya naman is yun yung mga nagtatrabaho o nagbibigay ng pantustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. At maraming nanay o maraming babae at maraming tao na nagtatanong yan sa gabi-gabi. Tama ba yan? Tama ba yung pagiging nanay lang? Or sapat lang ba yung pagiging nanay lang sa loob ng bahay? Well, unang i-discuss natin is bakit nga ba nararamdaman ito ng mga iba't ibang mga nanay or mga housewives or minsan mga husband. Kasi minsan naman yung babae yung nagtatrabaho or yung lalaki naman yung nag-aalaga ng mga anak, and the other way around, vice versa. 'Di ba? Pressure ng society, kailangan laging may ambag na pera. Kapag walang naiaambag na pera, big sabihin, kumbaga parang status symbol sa atin lagi ang pera. Kung wala kang naiaambag na pera sa isang household, then wala kang kwenta. Parang ganun lagi yung natin, yung batayan natin ng ambag, pera. Social media comparison. Ang dami na nating nakikita ngayon sa social media na both husband and wife are successful while raising their children as well. And then, minsan naman, pati yung pamilya natin or yung partner mismo natin, hindi sinasadya na magparamdam or hindi sinasadya na bigla sasabi nila na nandito ka nga lang sa bahay, wala ka namang ginagawa eh. 'Di ba? Tapos, ang minsan nararamdaman natin dyan is parang may checklist ang mundo. Kung sino ang useful at madalas wala sa listahan na pagiging successful ay ang isang full-time mom. But let me tell you this, hindi nabibilang ng pera ang trabaho ng isang nanay sa loob ng bahay
unang-una, wala tong day off. Pag Saturday and Sunday, hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng sabihin mo sa mga anak mo, Saturday, Sunday ngayon wala akong trabaho, hindi ako magluluto, hindi ako maglalaba, hindi ko kayo kakausapin. Or aalis ako ng bahay. Walang ganyan sa pagiging nanay. Almost 24/7, isa kang nanay. So yan lagi ang iisipin mo. The next one, since nagtatrabaho ka nga 24/7, wala kang sweldo. 'Di ba? Walang sweldo. Hindi kagaya ng isang cook sa isang restaurant, 'di ba? Sa pagiging nanay, kailangan mo paglutuan yung mga anak mo. Minsan, kailangan mo paglutuan ng breakfast. And then, kailangan mo rin silang lutuan ng baon nila sa school. Let's say, for example, pumapasok pala sila hanggang sa hapon, kailangan may lunch sila. Then pagdating sa dinner, kailangan mo pa ulit silang paglutuan. Yung cook nga sa restaurant, sumasahod ng $19 per hour. Bakit yung cook na nanay sa loob ng bahay, walang sweldo? 'Di ba? Yan ang isang isipin mo. Kung wala ka diyan, kung wala ka sa loob ng bahay na nagluluto, then sino? Then sino ang gagawa? At walang performance review. Pero ikaw ang takbuhan ng lahat. Sa assignment ng mga bata, may mga bills na hindi pala nabayaran, or may alikabok. May alikabok diyan sa pasimano or doon sa nyo. 'Di ba ikaw lahat 'yan? Ikaw lahat ang gumagawa niyan. Pero walang nakakakita. Walang nakakakita pero nararamdaman nila or nakikita nila. And itinanong niya rin sa letter na yan na ito nga lang ba ang kaya ko? Hanggang dito na lang ako. Parang ganyan kasi ang tanong niya. Pero, ang masasabi ko lang is, hindi ibig sabihin na nandyan ka ngayon sa estado ng buhay mo na tagapag-alaga ka ng iyong anak. Tagapag-alaga ka ng anong tawag dyan? Ng bahay. Ikaw yung taga-maintain ngayon ng peace ng bahay. Then, hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang. 'Di ba may season nga tayo ng buhay. Ibig sabihin, eventually, lalaki ang mga anak nyo, magiging independent na sila, magkakaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Ibig sabihin, binibigyan mo ng priority yung pagiging ina mo. O, di ba? Para naman ako nagmura yun. Pero, hindi naman ibig sabihin na mag-i-stop yung pangangarap mo. Let's say, for example, na next time pala, if you have more time, kasi ang hindi nakikita ng iba sa pagiging nanay, nakala nila, porket nasa bahay ka, wala kang ginagawa. Relax ka. Ito lang, minsan lang sinasabi ko, ang hirap mag-isip ng uulamin sa araw-araw. Sinong hindi nahihirapan dyan? Paki-comment dyan. Ang hirap mag-isip ng especially kapag ikaw yung tipo, halos lahat na invento mo na or halos lahat na na iluto mo na. 'Di ba? Yan ang isa sa mga pinakamahirap na para sa akin kasi wala naman kaming anak. Andiyan naman si Summer. Si Summer lang. Si Summer naman, iisa lang yung pagkain niya lagi. Madali namang isipan ng pagkain si Summer. So anyway, yan, ang hirap mag-isip ng pagkain sa araw-araw. 'Di ba? So try nyong sila yung mag-isip para sa inyo. Tingnan ko lang kung hindi rin sumakit ang ulo nila. 'Di ba? And just so you know, real talk sa mga nanay, hindi ka tamad. 'Di ba? Kasi kung tamad ka, I'm sure dapat magulo ang bahay nyo. Walang lutong pagkain pagdating nila. Or ano pa ba? Hindi nakapaglaba. Basta lahat, walang nangyari. Parang chaotic yung buong bahay. Kung tamad ka, hindi ka pabigat. As long as ginagawa mo yung responsibilidad mo as nanay or asawa, then hindi ka pabigat. You have your own contribution. You have your service.
yun yung service na ibinibigay mo sa kanila, yun yung mismong contribution na ibinibigay mo para sa pamilya mo. And kung babaliktarin ba natin ang mundo, kung halimbawang yung tatay naman ang nasa bahay at yung nanay naman yung nagtatrabaho, di ba ganun din? I'm sure magtutulungan at magtutulungan kayo. At hindi ka kulang. Huwag mong isipin yung sinasabi ng iba na, oy, wala naman yung naiko-contribute wala namang pera na naiko-contribute yan para sa para sa kabuhayan ng buong pamilya. Huwag mo silang pakinggan. As long as alam mo sa sarili mo na lumalaking maayos yung mga bata, maayos yung pagsasama niyong mag-asawa, then yun yung importante. Kasi isipin mo na kung wala ka, titigil yung sistema ng buhay niyo. At paano nga ba maibalik yung tiwala mo sa sarili mo? So I'm sure kaya lang naman nagkaganyan or kaya lang naman bumaba yung self-esteem mo dahil most likely nakakarinig ka ng mga hindi magagandang bagay sa ibang tao na hindi naman totoo, na hindi ka dapat nagpapaka-apekto. So try to do small wins. For example, yung anak mo nakakuha ng 100 na ikaw mismo nag 100 score, okay? Not 100 pesos. ng 100 score, na 100 na score sa kanyang test, sa kanyang recent test. 'Di ba? These are small wins. Which means na imaginein mo kapag nag-hire ka ng isang tutor, babayaran mo pa yung tutor na yun, papakainin mo pa yung tutor na yun. Kasi hindi mo pa alam kung magaling yung tutor na yun. Pero kung ikaw mismo yung magtuturo at bigla nagkaroon ng magandang score ang iyong anak dahil sa pag-tutor mo, edi congratulations. That's a small win. So celebrate small wins. Then self-care without guilt. Diba? Self-care, which means na magpaganda ka pa rin. Tumingin ka pa rin sa salamin na araw-araw or pagmulat mo sa umaga, sabihin mo, lagi mo sabihin sa sarili mo na you are beautiful. Okay? You are beautiful no matter what they say. Diba? No words can bring me down. O, diba? Alala niyo yung kay Christina Aguilera? Napakaganda ng kantang yun. Try to listen into that song and then re-restore yung self-esteem mo. The next is learn slowly. So, halimbawa, may mga free time ka, like an hour or two, or 30 minutes. There's a lot of YouTube channel or podcast right now where you can learn by only listening. When you listen, try to listen to these podcasts and try to upskill. Kung may mga bagay-bagay ka na pwedeng matutunan, like pagluluto. Diba? Then, or kung magaling ka naman magluto, then try to make that as a hobby, then eventually turn it into a business. Diba? And, at ito, huwag i-compare ang sarili mo sa iba. Because when you compare yourself to others, hindi ka talaga mananalo. Walang mananalo lagi. 'Di ba? Wala talagang mananalo. Lagi mong iisipin na lagi siyang angat sa iyo, 'di ba? Kung lagi mong i-compare. So never compare because everybody is unique. Everybody has their own face or has their own story at kanya-kanya 'yan. Hindi porket na-reach niya na 'yan, dapat ikaw din, dapat sa ganitong timeline na-reach mo na rin. So hindi. So, never compare yourself to others. At para sa nanay na sumulat na to, just want to let you know that you are enough. Sapat ka. May ginagawa ka. May buhay ka na inaalagaan. Okay? So, it's either buhay ng mga anak nyo, mga anak mo, or asawa mo. Lahat yan, nagmamatter. Okay? Hindi porket nanay ka, wala kang kontribusyon or wala kang ambag sa buhay. Okay? So, laban lang. Okay? Pinagdadaanan mo lang yan. Probably may mga bumubulong-bulong dyan sa utak mo, kaya mo yan na nararamdaman ngayon. Pero, laban lang, always stay positive and try to
try to listen to a lot of meditation videos or uplifting videos. Wag magpakanega kasi, or you can also stop social medias at all para hindi mo masyadong makita yung mga na-achieve ng iba. Okay? Alright, so kung ikaw to, or may kilala ka na pinagdadaanan din ito sa Canada or sa labas man ng bansa, or kung nasaan man kayo ngayon, kung nasa Mars kayo, sa ibang planeta, i-share nyo tong video na to. Don't forget to like and subscribe this channel. Lumalakad dyan yung email address ko. So once again, Merry Christmas and Happy Holidays to all of you guys. Sana may maayos kayong Noche Buena or Medianoche kung kailan ko man maipost tong video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat po. Ayun. So, again, ayun, nakalimutan ko. So, lumalakad yung email address ko dyan sa baba, zacanadavlog@gmail.com. If you have inspiring stories, questions, or anything that you'd like to discuss that is related in this channel, don't hesitate to send me an email. Feel free to send me an email. Okay? At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. I'll see you again next time. Bye-bye.